Gawin mo para sa Diyos at matutuwa ang Diyos. Kahit wala sa tono yan, kagaling sa puso mo, tatanggapin ng Diyos. Amen. Pagkatangin naman ng Diyos, talagang wala ka sa tono. Tingnan niyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung alin yung hindi mo kaya, yun ang ipagagawa sa'yo dahil alam ng Diyos na tutulungan ka niya. Amen. Ang tao kasi, ay nagtiwala sa Diyos na gumawa sa kanya. Kasi ang tao nakadepende sa kanyang alam. Pero sasabihin ko sa inyo, wala kayong alam. Dahil kung may alam kayo, bago kayo gumalaw, sasangguni muna kayo sa Diyos. Yan ang tunay na kaalaman, bago ka gumalaw, sumangguni ka sa Diyos. Kaya yung pangalan doon, ang isinulad mo, gusto kang kalimutan mo na. Yan. Bakit? Ha? Wala ka ba sa Diyos? Hindi kasi kayo para sa'yo. May galit ka. Magreklamo ka sa Diyos. Kung sino may reklamo, sa Diyos magreklamo. At sasabihin ng Diyos, anak, kapag sinabi kong hindi pwede, wala kang dapat na reklamo sapagkat meron akong para sa iyo. Yung para sa iyo, yun ang gusto ko. Ako ang nagbigay ng buhay. Kaya alam ko kung anong mangyari. Hindi kayo compatible. Very sensitive ka. Very relaxed siya. Paano kayo? Anong mangyayari? Maaga kang sasama ang loob. Maaga kang mawawala ng ganda. Kasi selos sa kanya. Siya naman lalong magpapagwapo para magselos ka. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi kayo ang para sa isa't isa dahil merong nakalaan sa iyong kasing-sing kinulit. Amen. Eh, hindi pa siya ngayon. Maghihintay pa siya kung bibigyan ba siya o hindi. Pero ikaw ay meron na nakalaan sa iyong Diyos. Amen. Masaya ka ba? Masaya siyang lumuluha. Yes, Lord. Kapag ang Diyos ang nagsabi, magalang kayo. Hira ito. Ilan pa lang kayo nakarinig ng dinig ng Diyos. Matutuwa na ba kayo? Opo. Matutuwa pa kayo. Hayaan mo na yung pangalan niyo sa Diyos. Kasi pagagawa ang Diyos sa kanyang malaki. At hindi ka pwedeng sumama sa pakasilosan. Siya ay kung sino-sinong babae ang kakausapin, mag-i-invite siya ng marami. Kaya ngayon, tapos na kayo. Wala na. Wala ng crashes, wala ng pabina, everything, totally wala na. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Amen. Relax! Serious! Ano mangyayari sa inyo? Hindi. Kawawa. Serious. Ano ba ang serious? Mapupunta sa ICU ang serious. Hindi lang sa emergency room. Sa ICU. Ha? Siya nasaan? Nasa labas lang siya ng pinto. Relax. Kasi wala pa siya sa panahon. Dahil may gagawin pa ang Diyos sa kanya. Lalaki. Matutuwa ka. Dahil may nagmamahal sa iyo. Kaya dito magkakapatid na. Magkakapatid. Kung ano ang damdamin ni siya sa kapatid. At ang tutulong sa iyo ang iyo rin kapatid. Kaya hindi kayo nag-iisa dito. Good. Sa kapatid, ang Diyos ay palaging nandiyan 24 hours. On call. Aliwanag? Alamin ang number ng Diyos? Ha? Alamin ang oras ng Diyos? Kung mayroon kayong oras ng alas 6 ng gabi, oras ng Diyos,
Alas 12 ng ating gabi. Alas 3 sa madaling araw. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali. May orasan ba kayo? Hindi ang oras ay mahalaga. Amen. Kaya kapag ang tao walang oras sa'yo o panahon, iwan mo yung tao niya. Kasi ikaw ay may oras. At ang tao walang oras sa iyo, hindi kayo pareho. Kasi dapat kayo pareho ay may oras. Ang Diyos ay may oras sa inyo, kaya dapat magbigay din kayo ng oras sa Diyos. Amen. Maliwanag? Ano masasabi mo sa narinig mo mula sa Diyos? Wala nga. Kasi wala. Gusto ko sabihin sa iyo, alam kong ayaw mo din saktan. Pero ito lang sasabihin ko, wala kang magagawa. Sinaktan ko na siya. Sinaktan ko siya kasi mahal ko siya. Kaya kung mananakit din lang kayo dahil sa pag-ibig, ibang pag-ibig yun. Ang pananakit ay ang ibig sabihin ay itatama mo yung mali dahil mahal siya. Amen. Kaya pinag-iwalay kayo ng Diyos sapagkat hindi nga kayo tamang magkapareha. Dahil kung maglalakbay kayo, maghihigitan lang kayong dalawa sapagkat ang gusto ng isa sa kabila, ang gusto ng isa sa kabila. Walang mangyayaring paglalakbay. Sasabihin ka ba? Sa kanya? Text na lang. Ang Diyos ay kaibigan. Nakita nyo, tumatawa kayo dahil sa pangyayaring naganap. Dahil ang Diyos alam lahat ang mangyayari. Walang nalilihin sa Diyos. Kaya sa gusto pang magkaroon ng karelasyon, pag-isip-isip muna pa mangyari ang nangyari na yan. Kim, una ka sa kanila na. Ikaw ang pinakauna. Magpakatibay ka. Hindi ka bunso. Ikaw ang ate. Ikaw ang nakadikit sa puno. Dapat mas malasog ka. Hindi lang sa tenga. Hindi lang sa mata. Hindi lang sa bibig. Dapat ang dala-dala mo buong buo. Dahil noon ka pa nakababal. Kaya nila. Kaya ilagay niya ang pangalan doon. Sige nga, Kim, lagay mo yung pangalan. Sa papel. Ngayon, na! Lagay yung ballpen. Ang Diyos ay hindi nyo mapapagtaguan. Ang Diyos ay mabait. Pero huwag nyo nang hintayin na magalit ang Diyos. Dahil kapag nagalit ang Diyos, baka hindi nyo na makita ang mangyayari pa. Uulitin ko, huwag ninyong gawing inosente ang Diyos. Kung kayo ay inosente, sabi nyo, ang Diyos kailanman ay hindi inosente sa nangyayari sa kanyang mga nilalang. Alam ng Diyos lahat ang nagaganap. Kaya magpakatalino kayo. Gawa ng paraan, ha? Ang paraan ay nasa Diyos. Huwag kayong malaglag sa tinig. Huwag malaglag sa tinig. Mawak ang mabuti kay Arjan. Huwag mo sabihin mabait ka na. Dahil ang kaaway, sumisipre yan sa mababait. Ha? Kumanta ka rin, ha? Dami ng sakit na iyong naranasan, ilabas mo sa pamagitan ng awit. Ha? Turuan mo Arjan sila. Tama na ang luha. Kinausap ka na ng Diyos. Umawit ka na lamang. Habang maawit ka, tumutulong ang luha mo. Maliwanag. Doon mo ibuhos. Ang tinig ay pag-ari ng Banal na Espiritu at alam ng Banal na Espiritu ang makaluluwag sa damdamin mo. Hindi man ninyo maunawaan ang nangyayari dito. Pero,
Iisa lamang ang dahilan ng dinig na ito para masabi sa inyong mga mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya kahit sino pang manakit sa inyo, hayaan nyo na. Kahit na nga sinaktan ka na ng Diyos wala ka pa rin dapat ikalungkot sapagkat sa ikabubuti mo ang nangyayari niya. Harating kayo rito. Kaya gusto na. Amen. Dito na wakan. Dito na wakan. Hindi para sa iyo. At dapat kang matuwa. Pagkat liligaya ka. Amen. Ang Diyos ang nagsasabi, magalak kayo. Kung masasabi lang sa iyo ni Keith, siya man ay pinanggalan din. Pero patuloy at patuloy siyang nangungulit sa Diyos. At patuloy din siyang kinukulit ng Diyos. Anak, kinig. Wala kang gagawin, makinig ka. At sa pakikinig mo, sumunod ka.